Alam mo ba na ang Listerine, yes, yung mouthwash na parang lason sa init, ay hindi talaga ginawa pang fresh ng hininga. Noong 1879, isang chemist na si Dr. Joseph Lawrence ang nag-imbento ng Listerine. Pero besh, hindi ito para sa bibig. Ginawa niya itong panglinis ng sahig at disinfectant sa hospital. Imagine mo, dati itong pangtanggal ng germs sa sahig pero ngayon, ito na ang sinasampal natin sa dila para lang hindi mapahiya sa kausap. Pero paano nga ba ito napunta sa bibig natin? Well, noong unang panahon, halos walang may pake sa bad breath. Mga tao kahit parang zombie na ang amoy, tuloy pa rin sa chika. Hanggang isang araw, may mga matatalinong negosyante na napansin na Listerine ay may antiseptic powers. So sabi nila, bakit hindi natin gawin itong panglinis ng bunganga? At dito na nag-start ang greatest marketing move of all time. Noong 1920s, naglabas sila ng ads na may bagong scientific sounding word, halitosis. Ayun, biglang nagpanik ang lahat. Wait, may medical condition pala yung bad breath? Kaya boom, lahat ng tao bumili ng Listerine. At syempre, hindi pa uso noon ang mild flavors. Kaya kung feeling mo ngayon, matapang na yung Listerine, isipin mo na lang noon, parang binuhusan ka ng floor cleaner sa bibig. So ayan, from cleaning floors to cleaning mouths. Talk about versatility. Next time na magmumug ka, tandaan mo, dati dapat nasa map yan, hindi sa bibig mo. Ikaw, kinaya mo na ba yung Blue Listerine Challenge? Comment down below.